ang pinagkatiwalaan nila at ako isa sa malapit sa pamilya ni Mr. Ang na at isa akong farm manager sa lahat ng kanyang farm. Kinabahan na yan dahil alam niya na ako ang susi ng lahat at siya ang may kagagawa ng lahat. Una nang inihayag ni Patidongan na patay na ang 30 sabungerong nawawala na pawang itinapon na umano sa lawa ng Taal. Baliktad ng nangyayari, Sir Atong Ang, magpakatotoo ka naman. Huwag mo naman ako gawing sinungaling. Kaya kami lumabas at nagsabi na wala siyang partisipasyon. Just to clarify, kung susuriin mo ng gusto yung sinasabing Mr. Whistleblower, obvious na obvious, walang ebidensya against Miss Gretchen Barreto. Yun ang una. Kaya kami lumabas to point out na please naman, tingnan nyo na mabuti kung anong sinasabi ni Mr. Whistleblower. Ebidensya ba yun? Nagpakilalang whistleblower na si alias Totoy na mga salarin sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Narito ang report. Lumantad na si alias Totoy, suspect sa kaso ng mga missing sabungero. Julie Dondon Patidongan ang tunay niyang pangalan. Nagsilbi siyang head security ng Manila Arena at manager ng AA Cobra Farm sa Laguna. Malapit daw siya kay Atong Ang. Ang pinagkatiwalaan nila at ako isa sa malapit sa pamilya ni Mr. Ang na at isa akong farm manager sa lahat ng kanyang farm. Kinabahan na yan dahil alam niya na ako ang susi ng lahat at siya ang may kagagawa ng lahat. Una nang inihayag ni Patidongan na patay na ang 30 sabungerong nawawala na pawang itinapon na umano sa lawa ng Taal. Sa aming panayam kahapon, ikinanta niya ang umano'y 3 mastermind. Una ang Game Master ng World Pet Masters Cup o WPC. Pangalawa ang isang kilalang engineer ng WPC. At panghuli ang may-ari ng WPC na si Atong Ang. O daw ang pinaka-mastermind. Parang baliktad yata ang sinabi niya, parang baliktad ng nangyayari. Sir Atong Ang, magpakatotoo ka naman. Huwag mo naman ako gawing sinungaling. Binaliktad mo ang lahat. Binanggit din ni Patidongan ang celebrity na si Gretchen Barreto. Inalok pa niya si Barreto na makipagtulungan sa kanya. Kasama yan sila lagi. Alam lahat ng sekreto ni Mr. Atong Ang. Kung may pagkakataon, kung willing si Ma'am J, makipagtulungan sa akin at alam naman niya kung sino si Mr. Atong Ang. Pero ang mga isiniwalat ni Patidongan hindi raw totoo ayon mismo sa kampo ni Atong Ang. Sa aming panayam kay Attorney Lorna Capunan, legal counsel ni Atong Ang, sinubukan daw ni Patidongan na mangikil ng pera sa kanyang kliyente para hindi ito idawit sa kaso. Ang halaga, 300 million pesos. Umiikot siya and extorting money from those who he says or he threatens to name. He will use the money to keep quiet. He already has fake passports. He already has fake visas, and they will escape and disappear. Ano siya, paano nangyari yung extortion? Nagkita ba sila? Nag-usap ba sila? We have evidence. We will show in due course, no, in the case that we are going to file, the exchange of evidence, the exchange of text to attest, to affirm the extortions. Pero mariin itong itinanggi ni Patidongan. Handa kong harapin dahil kilalang-kilala ko yan. Magaling gumawa ng kwento yan. Ilabas niya ang ebidensya kung totoong nag-extort ako sa kanya at ano ang kanyang basihan. Babala ng kampo ni Ang sa Department of Justice, walang kredibilidad si Patidongan. Katunayan, napag-alaman umano nila na may mga kaso ito ng sexual harassment at murder at pansamantala lamang siyang nakalaya matapos magpiyansa. Base rin sa kanilang impormasyon, tanging si Patidongan ang may direktang access sa mga sabungero. Before it was banned by then President Duterte, online cockfighting was legal. But when it was banned, they removed themselves from the business. During that time, kasi hindi naintindihan ng public
maraming levels yan eh. Yung may direct contact sa mga sabungero, etc. is this state witness. He and his board of directors, because meron silang foundation, kasama dyan yung tinatawag ng ibang celebrities. No? So it is absurd. Yung sinasabi ng nitong state witness, alleged state witness, na nagmi-meet daw ang board of directors, ang claim niya, to determine how many people will be killed. Paalala ni Kapunan sa Department of Justice, hindi pwedeng ituring na state witness ang sinumang most guilty sa kaso. The Department of Justice is taking the wrong lead. If it will listen to this self-styled state witness, hintayin nila, this state witness, this legitimate state witness will point to this Totoy as the real perpetrator. Mukhang puro kasinungalingan, no? From the point of view of Ms. Gretchen Barreto in your camp po, ano po ang specific legal action po na iti-take po natin, if any? Pinag-aaralan namin ng Totoy? mabuti. Hindi priority ni Ms. Gretchen Barreto ngayon, kahit na nakakasakit ng damdamin, hindi ba? Parang kung anong malisyosong spekulasyon ang gusto nilang i-spread around. It's so unfortunate. So, ganito, ang masasabi lang namin, kaya kami lumabas at nagsabi na wala siyang partisipasyon. Just to clarify, unang-una ang punto, number 1, kung susuriin mo ng gusto yung sinasabing Mr. Whistleblower, obvious na obvious, walang ebidensya against Ms. Gretchen Barreto. Yun ang una. Kaya kami lumabas to point out na please naman, tingnan nyo na mabuti kung anong sinasabi ni Mr. Whistleblower. Ebidensya ba yun? May katuturan ba yung mga sinasabi niya? Kaya kami lumabas at nagsabi na wala siyang partisipasyon. Just to clarify, unang-una ang punto, number 1, kung susuriin mo ng gusto yung sinasabing Mr. Whistleblower, obvious na obvious, walang ebidensya against Ms. Gretchen Barreto. Yun ang una. Kaya kami lumabas to point out na please naman, tingnan nyo na mabuti kung anong sinasabi ni Mr. Whistleblower. Ebidensya ba yun? May katuturan ba yung mga sinasabi niya? Wala. Secondly, of course, if you want to hear it, we will now say it. We categorically deny that Ms. Gretchen Barreto had anything to do with the disappearances. Remember, inimbestigahan ito ng Senate about 3 years ago. May report ng May 2022 na nilabas ang Senate. Yung mga walang indikasyon doon na any of the investors, particularly Ms. Gretchen Barreto, are somehow involved. The investigation continues. And then thirdly, of course, we want to emphasize na we will cooperate in any investigation if this goes further dahil very confident kami na walang katuturan itong mga akusasyon na ito. And finally, siguro pwedeng sabihin na we share the desperation of the sapungeros and their families in particular. And their lives matter. Kailangan magkaroon ng closure, magkaroon ng justice. But justice is only served by having a thorough and objective investigation. Actually, I have to confess also na medyo nabahala ako kasi this morning yata or late last night, lumabas si Secretary Rimulya at sabi niya, Ms. Gretchen Barreto is now a suspect. Yeah, exactly. That's my follow-up question, Attorney Alma, no, na alam ko na na-address nyo na yung tungkol doon kay alias Totoy at yung mga sinabi niya. Pero yun na nga, yung sa gobyerno muna tayo, sa DOJ, na sinasabi na they're considering Atong Ang and Gretchen Barreto as suspects already. Go Actually, ahead, sa totohanan lang, nabahala ako nung umpisa. Kaya lang kung pakinggan mo at inintindihin mo ng mas mabuti ang sinabi ni Secretary Rimulya. Sabi niya, she's not considered a suspect because she has been named by the whistleblower. Therefore, you have to investigate. Hindi ibig sabihin nun na merong konklusyon, na merong na may ugnayan si Ms. Barreto. It's just a fact. Siya'y pinangalanan nung whistleblower. So, naintindihan ko naman na hindi naman pwedeng sabihin ni Secretary Rimulya, walang saysay yung sinasabi ng whistleblower. Let's investigate. Nung naintindihan ko yon, nung medyo nagkalma,
kasi para nakakabahala naman yun, naiintindihan ko. There should be an investigation, and even the Office of the President, di ba, says they will make sure that there's a thorough investigation and that any actions moving forward must be based on substantial evidence. Ibig sabihin, may dapat sustansya yung ebidensya, hindi lang pwede yung sabi-sabi. And as I told you, at sana nakikinig yung mga iba, huwag naman kami makinig sa mga kwento-kwento just because sinabi na, ang opinion ko. Yun ang sinasabi ng whistleblower. Ang suspetsya ko, may alam yan si Ms. Gretchen Barreto. Dapat may alam siya. Dapat may alam siya. Dahil siya'y investor at malapit siya kay Mr. Atong. But attorney, siya ba yun? May katulad ba yun? Anong klaseng alagasyon yun, di ba? So let's be fair. Let's be fair. And that's the reason why I'm so confident ngayon. Kaya lang kami lumabas para iklaro. Please, tingnan natin ng mabuti. Hindi lahat ng sinasabi tama. Suriin natin mabuti at mag-decide tayo kung dapat pang paniwalaan ito, bigyan ng importansya. In this case, I'm so sorry. It's so obvious, no, na ewan ko kung anong napasok sa isip ni Mr. Whistleblower, kung anong, siguro niya gusto niya nga ng attention. Attorney, sorry, may ika-clarify lang ako ha. Tama ba yung intindi ko kanina na for now ang gusto nyo linawin lang yung pangyayari but it's not your priority to file any legal case? Why is that? The reason being that we want to step back and look at what's happening. Kasi sa totohanan lang, kung kailangan natin siguro mag-file ng kaso, we will. But right now, pag tinignan mo yung mga sinasabi tungkol kay Ms. Barreto, wala. Kaya kung mag-file kami ng kaso, obvious naman na wala. Ngayon, tingnan natin what's gonna happen. But of course, Ms. Barreto is concerned about the truth. She's concerned about her reputation. And at some point, events may come to a head at kailangan niyang gumawa ng positive steps. But as I said right now, all right-thinking people, just taking a look at what's being said, will realize that all that is being said against Ms. Barreto right now is pure hogwash. Walang sustansya, salita lang. At naniniwala kami na maraming tao will arrive the same conclusion. Dinadawit lang si Gretchen para maging interesting yung kwento. Bakit si Gretchen lang? Kung ang sinasabi Mr. Whistleblower, dapat may alam siya dahil alpha member siya. Bakit siya lang ang sinasabi? Ba't lang siya ang naging mastermind? Bakit yung mga iba na meron ring investment? Ibig sabihin, kung investor ka, may alam ka. At more than that, sa totoo na ayoko maging legal kasi hindi ba? Ano bang papel na gusto niyang ilabas kay Ms. Barreto? Mastermind ba? Or gusto lang niyang udyukin? Kasi nakakatawa, kung mastermind siya, di sasabihin niya dapat sa authorities, kailangan i-diin si Ms. Barreto. Instead of sasabihin, hindi, Ms. Barreto, may alam ka, lumabas ka na, join me, magsabi ka na, maging star witness ka. Hindi ba katawa-tawa yun? Nakakatawa.